Eto na naman kami, mga ka-Kendall. It means real horror experience. At meron akong guest. Tandaan! Hi! Oh. Wow! Si Jamela na naman, di ba? Si And Jamela yung guest Teddy! ko. Lagi na lang si Jam ang guest ko. And Teddy, guys! Hello! Okay. So, guys, this is my old teddy bear. Okay, hindi naman yung teddy bear ang usapin natin dito. Yes. Okay guys, hindi ko na masyadong papatagalin pa, no? Kasi paggabi na. Paggabi na. And I have a school tomorrow. Yeah, at si Jam pagka madilim, takot na takot to. No, guys. No. So, guys, you cannot see me here. Okay. Yan. Guys, ganito yan. Ang istoryang to, nangyari, nung dalaga pa ako. Ito ay sarili kong experience. Alam ko naman, familiar kayo, yung marami alam ko, alam ninyo, kung alam yung Zambales, no? Yung probinsyang Zambales. Kasi, yung Zambales na yan, actually, hindi ko yung province. Province siya ng bayaw ko. At yung bayaw ko na yon, meron siyang kapatid sa Amerika, ang pangalan niya, Mira. Madalas kapag nagpapadala siya ng pera sa kay auntie do sa taga Sambales, tiyahin nila yun si auntie, no? Auntie, no? Nagpapadala siya ng pera kay auntie sa akin. Wait, Tapos guys. dinadala ko sa Sambales. Guys, wait. End of this video, guys, mag-shoutout kami. Yeah, sino yung shoutout mo? Kuya Jasmer Vega, Ate Okay. Abigail, Okay. and yung mga iba Si Ate nanonood. Kim. Yes, mga Si nanonood. Tita Dakdak. Yes. Si Mami Christy. Sino pa ba? Si Tita Rowena Tikman. Yes. At lahat ng mga classmate ko, no? Mga lahat na sumusuporta sa ST Mix Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. I will shout out you guys the end of the No, video. ito na. Not Shout the out end na. of the video, guys. Shout out ko na. Magkukwento na ako. Okay, guys? Shout out. Okay. Ganito yan, guys. Isang araw, nagpadala si Ate Mira sa akin ng pera para dalihin ko sa Sambales kay auntie. So, pag pupunta ako ng Sambales, guys, kasi college time yun college pa lang ako noon. Pag nagpupunta ako ng Sambales, hindi ako doon natutulog, uwian ako. Kanya nagpunta ako ng umagang-umaga. Kasi nagpapadala nagpadala ngayon. Bukas ng umagang-umaga, dadaling ko yun sa Sambales, yung pera, yung dollars. Dollars kasi yun So, pupunta ako sa Sambales, umaga, after ng mga siguro, wala pang ako 2 hours o 3 hours doon. Umuwi na ako kasi nga uwian ako mula Sambales hanggang sa Manila, sa Sambalik-balik, sa Sampaloc. Doon kasi kami nakatira. So, naman. Tapos wait guys. Okay guys, tutuloy ko na kasi si Jam medyo may kakulitan So, pag umuwi ako ng Sambales, hindi ako natutulog doon sa Sambales kasi nga, nag-aaral ako noon nung mga panahon na yon. So, one time, nagpadala si Ate Mira ng pera, dadaling ko na naman ulit sa Sambales. Ang ginawa ko, natulog ako doon. Sabi ko kay Auntie, dito kaya ako matulog ngayon. Total, wala naman akong pasok bukas kasi Saturday. Friday kasi ako nagpunta So, pagkagaling ko sa school, dumaretso ako ng case ng Sambales kasi ano lang ako, isang subject lang ako noon. So, dumaretso na ako ng Sambales. So, maaga rin ako nakarating noon, tanghali lang. Doon siyempre, tinatamad akong umuwi. Sabi ko, Auntie, dito kaya ako matulog? Sabi ko sa kanya gano'n. Pwede ba ako matulog ng isang araw? Sabi niya, sige, dito ako matulog. First time mo matutulog dito. Sabi niya gano'n. Lagi ka nagpupunta rito, hindi ka naman natutulog dito. Sabi niya, so, matulog ka ngayon. Sabi niya, sige, matutulog ako dito. First time kong matutulog sa Sambales, tapos pinupuntahan ko doon. Parati ako nagpupunta doon, pero hindi ako natutulog. Lagi ako umuwi-uwian ako. So, to make it short, natulog ako doon. Nung gabi na, ganito yan guys, ito na yung nakakatawa experience ko na sa Sambales. Ito na yon. Nung matulog ako, bago ako matulog, kasi siyempre umabot na ng gabi, bago ako matulog, kasi alam niyo sa probinsya, pagdating ng alas 6, medyo madilim na, as in, medyo talagang madilim na. So, tinulungan ko si Ante na magsara ng mga pintuan. Actually, kasi dalawang pintuan, isa sa main door, tsaka sa likod na pintuan. Tinulungan ko siyang magsara ng pintuan, tinulungan ko siyang magsara ng mga bintana. Yung bahay nila doon, yung bahay, yung second floor, wala siyang kisame.
kung nakikita nyo, kung napipicture out nyo yung bahay na walang kisame, pero hindi mataas yung ceiling ng ano ng bahay. Kasi yung baba ni ante, dahil maliit na kasi si ante, hindi masyadong mataas yung kanilang first floor. Pero yung second floor nila mataas. No, to make it short, abot kamay mo yung ano abot kamay mo yung kanilang ano pinaka ceiling, abot kamay yung pero wala siyang ano yung alam niyo yun, wala siyang basta malalaki kasi tabla kasi syempre old house yung malalaking tabla kung mapipicture out nyo yung malalaking tabla. Tapos wala siyang ceiling, kumbaga basta hindi ko no, masyadong ma-explain. Wala siyang lawanet, wala siyang kisame, parang gano'n. Alam niyo 'yon, yung walang kisame yung bahay. Yung first floor nila walang kisame pag ano mo doon sa taas, masisilip mo pa pagka medyo may uwang yung tawag doon, yung sahig. Pag masisilip mo yung ibaba kasi pag may uwang pa, masisilip mo yung ibaba. So to make it sure wala siyang lawanet. So di tinulungan ko siya magsa ng pintuan, ng bintana. So pati sa taas ganun din. Nung mga part-time na yon, sabi ko kay ante, dito na lang ako matutulog sa malapit sa hagdanan. Ante, sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, sige, saan ba gusto matulog? Dito na lang. So, nilagyan niya ako ng banig. Yung banig na hindi plastic, alam niyo yun, yung banig na parang abaka na hindi maintindihan. Gano'n na ang banig nung araw eh. Pero pa rin naman nga yung ganong klase ng banig, yung parang abaka. Tapos, ilagyan niya ako ng matawag doon kulambo. Nakakulambo ako noong mga panahon na yun. So, yung hagdanan, malapit ako sa hagdanan, doon ako natulog. Tapos si ante sa kabilang kwarto. Tapos meron kaming kasama, si Jennifer, tsaka si Raquel. Kasama ko doon nasa isang kwarto naman. Sabi ni ante, magtabi na daw kami sa kwarto. Sabi ko, hindi, dito na ako ante. Sabi ko, mas gusto ko dito matulog sa labas, sa may taas sa labas ng kasi malawak kasi yung taas. So dito ko gusto matulog, sabi ko malapit sa hagdanan. So doon niya ako nilatagan. So sarado din yung bintana sa taas. Ewan ko kung mas bukas yung sa mga kwarto nila kasi may mga pintuan naman. So, nakasarado yung mga pintuan. So, ako lang mag-isa doon. Tapos yung dalawang kwarto, doon si ante, tsaka yung dalawang bata, nasa kabilang side naman ng kwarto. Tapos, natutulog na ako. Aba, guys, my goodness, first time mangyari sa akin, ha? Na merong kumakaliskis doon sa kumukuskus, yung parang troll, yung parang kaluskos ng may kuko. Doon sa may pusa dito? hindi doon sa may kisame. Doon sa may kisame, guys. Doon sa kisame parang yung bata, yung mga balahi, yung mga tawag doon, mga kuko na matatalim. Doon ang kinakaskas yung sahig. At siyempre doon mismo sa kung saan parang sa parte ng katawan ko, pero nasa may kisame, nandoon sa may kisame, sa may sa sahig, no? Sa ilalim ng sahig, kumbaga pagbaba mo doon, yung kisa, wala kasing lawanit. Tapos nagtataka ako, sabi ko, ano yun? Pero kasi inaagaw na ako ng antok, ano ba yun? Sabi ko, bakit merong, nag-aano ng tawag doon, yung kuko Kumakaliskis? Oo, ginagano yung, hindi ko ma-explain, pero yung, This? parang, yan. Ganon, ginaganon ganyan, ginaganon yung iyong. Tapos kung saan nakahiga ako. Tapos syempre, di ba natutulog ako tapos sabi ko sa sarili ko, nananaginip ba ako? Nung kumakaluskos, kinakaluskos yung sahig. Tapos syempre napatingin ako doon sa, kasi ano naman sa banig eh. Tapos sabi ko, bakit gano'n may kumakaluskos doon? Merong kuko na gumaganon doon. Tapos paglingon kong gano'n, pag gano'n ko sa uluhan ko, guys, nakakatuwa. May pusang nakaupo, ang puti-puti, asul na asul yung mata. Tapos ang amo-amo ng mukha niya, nakatingin na siya sa akin. Tapos nagulat ako, napaupo ako, sabi ko, bakit may pusa dito? Wala namang pusa si ante. Kami nagsarado ng pinto at saka bintana, wala naman ako nakitang pusa. Wala siyang pusang alaga. Bakit nagkaroon ng pusa dito? Nasa uluhan ko, guys. Nasa uluhan ko yung pusa, tapos nakaganon siya. Nakatingin siya sa akin, pinigilabutan ako. Puting-puti, tapos asul na asul yung mata niya. And yet, ganun, Ano po yung nakakatakot doon? hindi kasi walang pusa doon eh. Walang kapusa-pusa doon sa lugar ni ante na yun. Sa bahay niya, wala siyang alagang pusa. At saka nang magsara kami ng pinto, ang bintana, wala akong nakitang pusa.
Mas mula sa baba hanggang sa taas, wala akong nakitang pusa. Nagulat ako, bakit may pusa doon? Sa likod, sa uluhan ko, samantala nakasarado naman yung mga bintana. Walang dadaanan yung pusa. Tapos di ginawa ko. Ang ginawa ko, nagtalokbong ako ng unang kumot, nagtalokbong ako. Sabi ko, bakit may pusa dito? Hindi ko na pinakailaman yung pusa, nagtalokbong ako. Sabi ko, bakit may pusa dito? Tapos kinabukasan, guys, di umaga na, no? Pag-gising ko, wala namang pusa doon. Tapos sabi ko, auntie, sabi sa kanyang gano'n. Di ginising ko si auntie, sabi ko sa kanya gano'n. O, umaga na, auntie, sabi ko sa kanya gano'n. O, ano, gising ka na pala, sabi ko, o, ikaw pala, sabi ko sa kanya gano'n. Bakit ngayon ka na nagising, te? Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos o, ano ka ba sa tulog mo? Okay ka lang ba? Sabi niya gano'n, nahigding ba tulog mo? Sabi niya, hindi nga eh. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi niya gano'n. Tapos maya may kubat mo ako sa baba. Like ka ba tayo, auntie? Sabi ko sa kanya, yung isa niyang anak. Yung isa niyang anak, ano yun eh, lagi siya nasa bundok, alam niyo po yun, nagbubundok siya. Kasi parang yung mga mandadasal, yung mga manggagamot, mga wakwak, doktor wakwak. Tapos nakwento ko sa kanya. Sabi niya, ay nako, sabi niya gano'n, saan mo, saan banda, saan ka ba natulog? Dito kuya, sabi ko sa kanya, dito ako natulog. Sabi, kasi kinuwento ko nga kay auntie, natawa nga si auntie. Ay nako, sabi niya, Jo, merong nangyari kay Esther na kakaiba. Sabi niya, saan ka natulog? Dito, sabi niya, dito ako. Tapos tinignan niya yung kisame, tinignan ko yung kisame. Alam niyo, meron siyang yung Scratch. scratch, meron siyang scratch. Sabi ko, dito, dapat siyang cross, yung scratch niya, press na press pa. Alam mo na, kagabi lang siya na scratch, parang gano'n, kagabi lang siya ginanon. Sabi sa akin ni Kuya Joe, ay naku, winelcome ka lang ng mga hindi nakikita ng mata ng tao. Winelcome ka lang nila. Anong itsura ng nag-welcome, sabi sa akin gano'n. Sabi ko, puting pusa, na asul yung mata. Tapos yun nga yung scratch, meron nga scratch, meron nga nagaganito sa hihig, tapos tawa siya ng tawa. Ay nako, winelcome ka lang. Winelcome ka lang ng mga nilalang na hindi nakikita. Kasi first time mo natulog dito sa bahay, sabi doon. Yun lang guys, tinakot ako doon. First time ko, tinakot ako ng mga kakaibang hindi ko hindi ko nakikita. Kumbaga, mga hindi ma-explain ng tao na kahit science, hindi rin kayang ipaliwanag. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Estimate Vlog! Thank you! Bye-bye! Vlog!